Good evening po. You go ahead, bro. Magtanong lang, tungkol po sa ano po ba ang word na schism at ano po ito, ano ba ang ibig sabihin nito sa Catholic Church at sino po ba ang tinutukoy na ang isang grupo o isang tao ay schism ba o ano ba? Okay, Brother Genre? Ano yung schism? Opo. Okay, schism, no? Yun yung uri ng kasalanan, bro, na hindi mo na kinikilala ang Santo Papa. No? Tawag doon schism, like Orthodox. They are Catholics, but dahil hindi na nila kinikilala ang authority ng Santo Papa as the head of Universal Church, kaya nagkasala sila ng schism. Yun ang schism, bro. Yun lang ba ang kasalanan para ma-consider na nasa schism yung isang kagaya ng Orthodox o ano? Sa schism, kasi yun ang tanong mo, sa schism, ano ba ang schism? Yun lang ang kasalanan. Ang schism kasalanan sa Santo Papa. Yes. How about yung mga ibang katuruan sa simbahang Katoliko? Kung hindi, naniniwala naman sa Santo Papa pero hindi naman yung iba hindi naman sinusunod yung ibang utos sa simbahang Katoliko. Meron kasing tinatawag schism ba rin sila? Hindi yun schism, pero sin against the Catholic faith pa rin yun, no? Ayon sa katuruan ng simbahan, yung pagiging Katoliko kasi mayroon siyang tatlo ba yun? Or yes, no? Yung pagiging cafeteria Catholic, yung kinds of Catholic, bro, no? Cafeteria Catholic, practicing Catholic, at ano ba yung isang pang Katoliko? Nakalimutan ko, yung walang pakialam na Katoliko talaga. Katoliko by name lang, pero wala siyang pakialam, no? Liberated, parang liberal. Nominal, bro. Nominal. Yes, salamat mo dyan, do. Nominal Catholic, cafeteria Catholic at practicing Catholic. Itong nominal Catholic, ito yung mga walang pakialam na Katoliko, walang pakialam sa utos. Siyempre kasalanan 'yan, no? Kasalanan 'yan kayong hindi mo gawin yung mga bagay na dapat mong gawin ayon sa James, no? Tapos cafeteria Catholic, kasalanan din 'yan. Yung namimili ka kung ano lang yung gusto mong aral, that is heresy. No, na ito lang yung tanggapin ko na kasi swak sa pagkatao ko to, mali din yon, no? Disobedience, kasi sabi nga sa First Samuel 15:22, sacrifice is better than obedience is better than sacrifice. So kasalanan din yun, yung hindi ka sumusunod sa utos ng simbahan. At Lucas 10:16, ang nakikinig sa simbahan, nakikinig sa Diyos. Then, yun naman practicing Catholic, yung ginagawa natin dito. Yun, we are the practicing Catholic na talagang sinusubukan natin na makasunod sa aral ng Diyos at ng simbahan, kapatid. Ano po ba yung tinatawag na occult third eye? Okay, occult third eye. Yung occult third eye, yun ay ang psychic ability ng isang tao para makipag-communicate sa mga spirit sa preternatural world. Yun ang meaning sabihin ng occult third eye. Bakit occult? Dahil minsan magkakaroon ng ganyan ng tao dahil sa mga magulang, mga angkan ay may connection sa occultism. Kaya occult third eye. Bakit third eye? Parang extra sensory perception yun, na may nakikita siya na hindi kayang makita ng iba. Kaya mga espiritista, anuman nakikita ng mga espiritista, hindi natin nakikita. Bakit? Dahil siya ang nakakaranas, siya nakakakita, tayo hindi. So siya may third eye, tayo wala. Yun ang meaning ng occult third eye, bro. Isa siyang psychic ability to communicate spirit in preternatural world. Matatawag bang occult third eye kung imbis na makita ng mata niya, naririnig?
Psychic ability pa rin yan, bro. It's part of psychic ability. Paano, Yes, bro. paano Third bang eye pa rin yun. Kaya hindi niya makita. Paano bang treatment ng Katoliko yung tungkol sa aswang? Kasi physical being ata yun, tapos maririnig pa yung tunog ng aswang. Yung tungkol naman sa aswang, totoo rin yun na nakakaranas nun yung mga buntis, mga 7 buwang buntis, 8 buwang buntis sila nakakaranas nun, lalo na ako ang nakatira doon sa mga makakahuyan na lugar. Okay, then doon naman sa mga tao lang po yan sila na meron silang orasyon na ginagamit, mga orasyong pang-okultismo na kapag kanilang ina-apply sa kanilang katawan, nagdudulot ng ng pagbabago. O yun. Pwede yun occult third eye, yung maka-experience ng ganun. Hindi, iba rin Yung yun. marinig sila, yung mga na mayroong ganito, ganun na parang aswang. Nakakarinig ng aswang. Oh, yung Pwede rin bro, dahil hindi naman basta-basta naririnig ang aswang dahil based naman sa mga naka-experience, hindi siya, kaya nga sabi nila kapag may narinig kayong bulong na malapit na, ibig sabihin malayo lang yun. Pero kapag ang ingay medyo malayo na, naku, ingat ka, nasa malapit na yan. Sabi nila, di ba? So, ano yan bro? Occultism pa rin yan. Occultism Occult third eye pa rin yan. So, occult third eye, makonsider pa rin yan na occult third eye kasi parang ESP. Yes bro. Yes. Ang palap lang, ng konti lang, yung pagkakabahabagi, tapos kasi ba yung pang-chichismis, kasama ba yun dun? Kasi nagkakaway-away, parang inahatiran ba ng kwento yung kabilang grupo, tapos yung isang kabilang grupo, hatiran din ng kwento, edi magkakabahabagi na sila. Okay. Chismis. Okay, mga chismis naman. Ayan, bananggit ko, nagkakababagay sa chismis. Levitico 19 nga po. Biblical na naman yan. 19 po. 19:16. Anong talata, Bro Angel? Levitico chapter 19. Verse 19:16. Anong salin? Levitico. Magandang balita. Magandang balita din. Okay. Tingnan natin. So, huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa ni saksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Dito, mga marites, ano sabi rito? Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sinasabi laban sa kanyang kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. It's a commandments again. So pag kayo, delikado na naman yan. So napakarami pong utos yan ng Biblia, kapatid. At least lahat po tayo ngayon, naliwanagan po tayo. Okay na ba yun, Brad Joseph? Maraming salamat po, Bro Angel. Salamat kay Diyos. Tsaka sa buong punto por punto team. Yun lang po. Maraming salamat. Bro, andito na po si Padre, bro. Salamat sa Diyos.